And let's go now to the main part of our worship. In the book of Acts chapter 10 verse 22, just one verse, we are in the chapter 10 of book of Acts for our every Sunday or Lord's Day series lesson. So I can make it an expository sermon, but a textual sermon or chapter sermon in the book of Acts chapter 10. Pakilagay po sa screen ang Acts chapter 10. I will depend solely on the screen para nang sa ganoon ay tuloy-tuloy po tayo. Nandiyan po ba kayo sa amen? Basahin natin sabay-sabay ang talata. Ready? Begin. And they said, Cornelius the centurion, a just man, and one that feareth God, and of good report among all the nation of the Jews, was warned from God by an holy angel to send for thee into his house and to hear the words of God. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, salamat o Panginoon sa iyo sa muling pagkakataon na kami makapagbubulay ng iyong salita. And I pray, O Lord, itama mo po ang aming puso at isip nang sa ganoon ay tumanggap kaming walang sagabal, balakid at hadlang, kundi malaya kang makakilos sa aming mga puso, makapangusap ka upang malaman po namin ang sentro at perpekto mong kalooban, at nang sa ganoon ang layan po namin ay maging kalugod-lugod sa iyo, makapamuhay na ayon sa lakad at buhay at ugali ng aming tagapagligtas, ang Panginoong Yesus. I-bless niyo pong iyong mga anak, may mga suliranin, kabiguan, mga problema, mga digma ang kinakaharap, emotional, psychological, mental, physical, or financial, or spiritual. I pray na iyo pong damputin sila at kandungin sa iyong piling na malapit sa iyong puso upang bigyan mo sila ng assurance na hindi mo kami iiwan ni pababayaan man at ikisa sa amin palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Bless me, O God, anoint me with the Holy Spirit of God, and illumine the minds of your people as they understand your word. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po'y maupo, mga kapatid. Again, I'll read that verse. Ang sinasabi po ng talata ay ganito, at kanilang sinabi kay Pedro nang dumating, si Cornelius na aming pinuno ng sandatahang lakas ay isang lalaking matuwid. Settle in the house of God and focus your attention on this preaching. Isa siya sa natatakot sa Diyos. At merong magandang patotoo sa Kanya, hindi lamang sa Kanyang bayan, kundi sa buong bayan ng Israel. Siya'y binalaan ng Diyos sa magitan ng pagpapakita ng anghel na magsugo siya ng lalaki para hanapin ang isang mangangaral na nagngangalang Pedro, at pag dumating ay marinig niya ang salita mula kay Apostle Paul or the Word of God. Nais ko pong dalhin ang mensahe na pinamagatang The Powerful Testimony of Cornelius. The powerful testimony of Cornelius. Sa Tagalog, ang napaka-makapangyarihang patotoo nitong si Cornelio. Before I go deeper, mga kapatid, Cornelio, bago niya nakilala ang Panginoong Yesus, that time, siya ay of course unsaved, hindi paligtas, unregenerated, no forgiveness of sin yet. Not member of the family of God. Never experienced to be born again yet. Pero gayunpaman, ito yung very catchy sa ating pag-aaral. Kung hindi pa siya ligtas at kinakailangan niya ng warning ng anghel ng Panginoon at makarinig siya ng mensahe ng kanyang pagliligtas, ang isang nakakatuwa rito, kahit hindi pa siya anak ng Diyos,
siya ay merong magandang patotoo. No offense meant, intent for this discourse. Kapag binasa mo ang kanyang patotoo, mahihiya ang patotoo ng mga Baptist na nagsasabing palangit, anak ng Diyos, may salita ng Panginoon, meron silang angkin sa kanilang sarili proudly that I'm a child of God, hand-on, born again, saved by grace, by faith in Jesus. Pero hindi natin makita si Kristo sa kanyang buhay. And you better check yourself or compare yourself. Ito sa aking panimulang pananalita, siya po ay hindi pa ligtas at nakakilala kay Kristo sa tagpong yaan. Nandyan ba kayo? Pero atin pong liriping maigi, the powerful testimony of Cornelius. Part of my introduction, go deeper with my point. Introduction, Abigail. Ang kanyang patotoo ay ikinikwento ng maraming tao. Siya ay bukang bibig ng marami. Pinag-uusapan siya. Ngayon, ang trending sa social media at mainstream media, ayaw natin pag-usapan mga kapatid, ang flood control issue, DPWH contractor at mga politikong nasa likod dito. Amen. We are sick and tired of bad news. And here is the good news about this man, Cornelius. Hindi siya nagbabangong puri o nagkikwento sa kanyang sarili. Binabasa siya ng maraming mga tao at ikinikwento siya kung sino ang Cornelius na ito. Bago ko magpatuloy, gusto kong i-request si Happy EJ. Pwede ka bang umupo dito at gagamitin lang kitang ilustrasyon maya-maya? Iwanan mo muna ang napakaganda mong asawa. Huwag kang mag-alala, iyong-iyo yan. Pagkaupo mo, say hello, Pastor. Laksan mo, sundalo ka eh. At tumingin ka sa kaliwa, kamayan mo, kapwa mo pulis yan, kapatid, Baptist din. Destino rito. Mag-apiran nga kayo ng parang galing sa misyong nagtagumpay apir. Uy, pambihira ang isa, bading ah. Then, I'm just kidding. Mga kapatid, pinag-uusapan ang buhay nito at patotoong si Cornelio from the lips of other people. So it's very much interesting to talk about. Number 2, ang patotoo niya ay niligtas ng maraming mga tao. Yung mga mahihirap na tulungan niya, yung mga may sakit na damayan niya, yung walang ikakaya, hindi maitawid sa kahirapan, makaraos ang 3 beses ang araw, nandyan si Sergeant or Colonel Centurion, leader by the name of Cornelius. He is saving people sa kanyang patotoo. I hope tayo ganyan din. Kapag may kumakatok ng kailangan, tutulong tayo. Number 3, his testimony is saved in the heart of the people. Iniingatan ito. Kahit ngayon, in-include ang kwento niya sa Biblia, para nang sa ganoon, may pattern tayo na kung sakaling ikay makakakilala sa Panginoon, lalalim sa salita ng Diyos ay dapat ang buhay mo, kung hindi man exactly katulad ng Panginoon sa Kristo, ay magkakaroon ka ng human example at yan po'y si Cornelio. You ought to save in your heart his legacy, his testimony. You ought to love him and treasure him in your heart na pwede mong sabihin, kung magkakaanak ako, gusto ko ang pangalan Cornelio. Kung magkakaanak ako, gusto ko, katulad ng Cornelio, na ang kurso ay isang sundalo, tagapagtanggol ng bayang Israel. And lastly, I like this, his testimony is sweet to the Lord Jesus Christ. Pag ang Panginoon ang humanga sa buhay ng ugali ng isang tao, tapos na ang usapan. May I ask you a question? How's your testimony? Ano ang pinag-uusapan ng mga tao tungkol sa iyo? Nasa direksyon ba ng pagtulong at pagliligtas?
ang patotoo natin? O maraming taong pupunta sa impyerno because of your poor testimony? God forbid. Kung sakali bang ikay pumanaw dito sa lupang ibabaw, iiyakan ka ba? Katulad ni Charlie Kirk na binaril, a very seasoned preacher. Ang United States of America agad ay gumawa ng memorabilia at monument made of bronze, dedicated by Elon Musk. Hindi siya pinatay sa political issue. Pinatay siya because of his voice heard by the children. Ngayon, accepted na ang same-sex marriage. Bagsak ang moralidad. Rampant sa Amerika ang divorce na siyang nilalabanan niya. Ang karamihang mamabata sa United States of America ay mga Muslim at nilalabanan niya ng Muslim religion is satanic religion. He's very bold, very confident of his faith. He deeply loved Jesus Christ. At ngayon, mga kapatid, sa kanyang patotoo, kahit patay na, naglikha ng outrage boldness. Kahit ako sorry to tell you, iniyakan ko po, mga kapatid, ng several times ang hinahangaan ko pong very young preacher at the age of 31, assassinated, left with a beautiful wife and 2 precious angels of his life. Now, he went to be with the Lord. At ako'y naniniwala, niya po siya ng Panginoon at sinabing, well done, my good and faithful servant. Ang kanyang buhay dito sa lupa ay hindi matatawarang patotoo. So much for that, you compare yourself with that testimony. Cheering people. Tumutulong siya, saving people. Iningatan sa puso niya ang kwento ng kanyang buhay. Iiyakan pagka siya'y nawala. At higit sa lahat, siya'y sinaluduhan at matamis ang bulong sa tenga ng Panginoong Jesus. Beyond a shadow of a doubt, kinatutuwaan si Charlie Kirk at itong si Cornelius. Sila po ay mga sundalo ng cross ng Panginoong Jesucristo. I wish and pray na sa gitna natin lalaki at babae, to stand up and be bold and preach the Word of God without compromise. We preach nothing but the Word and we please nothing but the Lord. Can you say that again? We preach, go. We preach nothing but the Word and we please nothing but the Lord. Yan po si Cornelio. Let's go to the main point, mga kapatid. Una po, about the powerful testimony of Cornelius. The word Cornelius, I want you to understand, means perfect news. Cornelius means perfect news. Jesus is good news. Death, burial, and resurrection. And Cornelius, kahit wala pa si Kristo sa kanyang pamamahay, at sa kanyang buhay, at sa kanyang kamag-anak, ay meron na siya, mga kapatid, number 1 outline, Cornelius can't be mistaken of his identity. Hindi siya mapagkakamalan. Gusto ko maintindihan sa Tagalog na pagkaunawa, Tatay Ruben, malalaman mo isang tao ay magmamano o magsasabong. Anong hawak niya? Bible. Anong hawak na magsasabong? Answer me. Manok. Malalaman mo kung siya ay tumataya at kung papataya ng wedding. Anong hawak niya? Lastillas. Hindi maghahawak ng King James Bible. Pero minsan, pagka Kristiyano may hawak ng Bible, kumukulot ang noo ng ibang mga tao. Carrying a Bible in your hand is not a perfect insignia that you are indeed a child of God. Na kinakailangan hindi tayo mapagkamalan. I've been to Thailand and preached the Word of God there at galang po tayo sa Pattaya. Ang Pattaya ay lugar na tinatawag na Sin City of Asia, na pinakamaraming bakla at tumboy na roon. Ang babae ay nagiging lalaki at ang lalaki ay hindi mo mapapagkamalang lalaki, kundi mas makinis, mas mabango, mas maganda kaysa sa tunay na babae. Nabibiktima ang ibang mga lalaking dayuhan na papakasan sila sa isang bakla.
At doon lang nagkakabulilyaso na pagkatapos po ng first night of honeymoon, ay magdi-declare, you deceived me. Sapagat hindi mo agad makikita ang clear, crystal clear, proof and evidence kung siya'y babae o lalaki. So, with conglomerate ideologies and different liberated expressions ng maraming mga tao, nagagawin ko ang gusto ko, sasabihin ko ang gusto ko, isusuot ko ang gusto ko, magpapagupit ako ng gusto ko, magsasalita ako ng gusto ko, mabubuhay ako ng gusto ko. If you are a child of God, hindi ang gusto mo, kundi ang gusto ng Panginoong Jesucristo maging ikaw sa kanyang harapan. Sana hindi malito ang taga-sanglibutan. Confused na ang sanglibutan sa maraming mga bagay. And they're looking for a clear-cut testimony that they will not be deceived or not be mistaken. Hindi sila malilito sa Tagalog, Tatay Ruben. Na kapag nakita ka, pagka ikaw ay nakasalamuha at pinag-usapan, na tingnan po natin sa point number 1, sino ba itong si Cornelio? Let's consult to the Word of God. Let the Bible speaks, verse 1. Merong isang lalaki nga, certain man, ibig sabihin, popular. Pag sinabing certain man malo, known. Okay? Pag sinabing certain man, prominent. Siya po ay identified. In other words, sa lugar ng Caesarea, na ang pangalan niya ay Cornelius, means perfect news, a centurion of the band called the Italian band. Therefore, hindi siya Hudyo, kundi siya po ay isang Italiano. Gentile. Dahil ang Israel ay sakop, mga kapatid, ng Roman Empire, kaya may padalang sundalo doon sa Israel. Particular sa Caesarea. Nandiyan po ba kayo? Verse 2. Ano pa totoo niya? A devout man. Isang taong masipag sa kabanalan at matatakutin sa Diyos, siya at ang buong sambahayan, at naglimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. Uy, talo ang mga Baptist. Liban ka sa prayer meeting, ito lagi. Hello? I dare to challenge Baptist people of what Jesus said in His Gospel. Ang masama ay patuloy na lang magpakasama. At ang mabuti ay patuloy na magpakabuti. Ito lang naman ang maghahati sa dalawa. Maigsi na ang panahon para patunayan mo ang sinseridad sa banal ng Panginoong. Malapit na siyang dumating. Handa mo ba siyang salubungin na alanganin ang iyong pagkatao sa kanyang harapan? I'm not waiting for answer. And you better internalize that question. Maigsi na ang panahon natin. Hindi na tayo dapat naglalaro o kaya ay nag-flirt sa sanglibutan para malito. Minsan, pagka kayo nasa school, hitsura ka't amoy sa bungero o taga-sanglibutan. Pero pag nasa simbahan, ang haba ng suot mo, ang banal-banal mo, ang bait-bait mo. There must be a one single identity not to be mistaken by the world reading your life. Let others see Jesus in you. Say amen. Basahin po natin ang verse. What verse is that? Next verse, please. Ang sabi po diyan, nakita niyang maliwanag sa isang pangitain, an encounter with an angel. Nang may oras na ikasiyam na araw, na pumapasok na patungo sa kanyang isang anghel ng Diyos. Why the need for the angel, Brother Jess? Kung siya'y perfecto na sa patotoo. Sapagkat ang mabuting ugali ay hindi paraan para makapunta ka sa langit na bayan. Dahil ang Panginoon ay nanghihinayang na ang tao ito'y nagpapakaayos, ayaw ng Panginoon na siya ay mapagsamantala ng dyablo, paniwalaang sa mabuting gawa siya'y maliligtas, kinakailangan niyang matagpuan ang anghel ng Panginoon na magtuturo tayo sa kanya sa mga ngaral nang sa ganon ay makita niya na ang tao ay maliligtas hindi sa kanyang mabuting buhay o patotoo, kundi ng kanyang tagpo at karanasan kay Kristo Jesus na kanyang Panginoon.
Cornelius can't be mistaken of his identity. Verse 4 pa rin, ang sabi po dyan, ang sabi dyan sa verse 4, at siya sa pagtitig niya sa kanya at sa pagkatakot niya ay nagsabi, ano ito, Panginoon? Sino nagpakita sa kanya? Anghel ng Panginoon. Sinong kinakausap niya? Anghel. Anong tawag niya sa anghel? Come on. So, there are two kinds ng pagpapakita ng Panginoon bago siya isinilang. Yung tinatawag na theophany and Christophany. Ang theophany ay yung tinatawag na pre-appearance of the Lord Jesus Christ in the Old Testament. Isa sa pagpapakita niya na siya'y naroon na sa Old Testament bago ipinanganak ay nung kausapin niya si Abraham bago gunawin ang Sodom at Gomorrah. We call it the form of angel, appearance of Jesus Christ in the form of angel. We call it theophany. Can you say the word theophany? Go. And the other appearance of the Lord Jesus Christ ay yung tinatawag na Christophany. Siya ang sentrong mensahe ng banal na kasulatan. You can find Jesus in the Old Testament and definitely you can find Jesus Christ in the New Testament. Kaya kung ang Panginoon ay nagpakita sa kanya in the form of angel, ang construed o pagkaintindi, konklusyon ni Cornelio ay nakita niya ang Panginoong Hesu Kristo. Have you ever encountered Jesus Christ as your Lord and Savior? Say amen. Gaano ka pa kareliyoso, gaano ka kabait, gaano ka kabuti, kailangan mo pa rin matagpuan si Hesu Kristo kahit wala kang atraso sa lipunan, kahit wala kang mansya, kahit wala kang corruption record sa NBI, kailangan mo pa rin mapatawad at mahugasan ng kanyang banal na dugo na itinigis sa krus ng Kalbaryo. Without the shedding of blood, ang tao ganumang kalinis sa kanyang sarili ay mapapahamak sa kanyang kasalanan, magdurusa sa apoy ng impyerno. Further about Cornelius, let's read, mga kapatid, verse 30 to 31. No, verse 22, excuse me. In verse 22, you can read, ang sabi po dito, at sinabi ng mga tao kay Pedro, kasi sabi ni Pedro, ba't niyo ba ako sinundo at dinala dito sa Caesarea? At sila'y sumagot at sinabi, si Cornelio na aming boss. Si Cornelio na aming leader na sundalo. Isang sundalo dyan at dalawang katulong ang sinugot niya. At sinabi nila, si Cornelio na centurion, na taong matuwid, at, tingnan mo ito ha, kahit matatakutin ka pa sa Diyos, kailangan mo pa rin maligtas. At may mabuting, ayun na, patotoo, ng buong bansa ng mga Hudyo, ay pinapag-unawaan ng Diyos sa magitan ng isang banal na anghel na ikaw ay paparoonin sa kanyang bahay at upang makarinig sa iyo, Pedro, ng mensahe ng kanyang salita. Dagdag pa natin sa verse 30 to 31. Sino ba at ano ang patotoo sa buhay ni Cornelio? Verse 30, ang sabi po dyan sa verse 30, at sinabi ni Cornelio, may 4 na araw hanggang sa oras na ito na aking ginanap ang pananalangin sa oras na ikasiyam sa bahay ko at narito tumindig sa harap ko ang isang lalaki na may pananamit na nagniningning. Next verse please of 31. Ang sabi niya, at sinabi, Cornelio, dininig ang dalangin mo at ang iyong paglilimos o pagtulong sa kapwa-tao. Sinong nakaalaala? Sinong rumispeto? Inaalaala ng Panginoon. Balik tayo sa verse 4. Ano ang dating sa patotoo ni Cornelio sa Diyos? Tapos na tayo sa kwento ng tao tungkol sa kanya. Ano naman ang masasabi ng Diyos tungkol sa kanyang patotoo? At siya, sa pagtitig niya sa kanya at sa pagkatakot niya, ay nagsabi, ano ito, Panginoon? At sinabi niya sa kanya, ang mga panganalangin mo at ang iyong mga paglilimos ay nangagpailang na isang ala-ala sa harapan ng Diyos. That is the point number 1. His testimony cannot be mistaken.
Akala ko sa Batista ka eh. Akala ko satanista ka. Akala ko drug addict ka eh. Akala ko babae ka, lalaki ka pala. Yan ang negative connotation ng maraming mga tao. Balik na rin natin. Di ba baptist ka? Anak ka pa naman ng pastor. Anak ka pa naman ng preacher so and so. Bakit ganyan ka? Di ba nagsasunday school kayo? Di ba nagdi-DVDS kayo? Bakit ganyan ang ugali mo? Bastos ka sa magulang mo. Bakit ikaw, lalaki, ang haba-haba ng buhok mo? Mukha kang babae. Bakit ka lalaki mong tao nag-aarilyos ka? Bakla ka ba? Did you get my point? Mga kapatid, magulo na ang sanglibutan, huwag ka nang magdagdag ng basura sa kaisipan nila. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. For we are a living letters read by all men. Let others see Jesus in you. But sanctify the Lord God in your hearts and be ready always to give an answer of the hope that asketh in you with meekness and fear. Ibig sabihin, may mga taong lalapit sa iyo, magtatanong at mag-uusisa na matutulungan mo ba sila sa pag-asa at katotohanan na kalang hinahanap. Kaya bang ibahagi ito ng maliwanag? Hindi naman sa bibig, kundi sa buhay mo. Kaya mo ba itong ipaliwanag na merong malasakit at ikangay kaamuan at kahinahunan para ang tao ay dahan-dahan mong makumbinsi at kilusin siya ng banal na espiritu at maudyukan siya ng pananampalataya sa magitan ng salita ng Diyos plus dagdag pa ng iyong patotoo. Hello? Ito masakit na katotohanan. Look at me. Ang Biblia galing sa Israel. Tinanggap ng Europe. Dinala sa Amerika. John Reynolds, the first American na pumunta sa Amerika, Rhode Island. And he introduced the Word of God. Indian pa ang mga tao that time. So, ang Amerika nakatungtong ang Constitution and Bylaws na ipinaglalaman ng kapulisan ito ay Biblia. Ang form of government based on the Bible. Ang kalang hudikatura based on the Bible. Ang governance based on the Bible. Ang kalang ekonomiya, tax sa church, tithes based on the Bible. Say amen. Pero alam niyo ba, ng Amerika ang pinakabulok na bansa sa panahong ito. Inaamin ngayon ng mga madalubhasang mga marurunong na maraming mga Amerikano ang ginamit ng Diyos para patayin ang inyong mga paslit sa magitan ng pagpagturok ng mga bakuna. Sa Amerika din nagmula, mga kapatid, ng tao ay nanggaling sa unggoy, Charles Darwin. Ngayon, ang most hated name in America is the name of Jesus Christ, and the most adored name in America is Allah. Around the globe, let me tell you something to stretch the truth, for you to be aware of the testimony of America. America is no longer America that I had known before. Naintindihan niyo po ba ako? Naintindihan niyo po ba ako? Sayang! Nakakalungkot po ng patotoo ng Amerika sa kanila, mga kapatid, ang unang pagpapasa ng same-sex marriage. Sila ang unang bansa na nagpasa ng divorce. Sila ang unang, mga kapatid, nagpasa, mga kapatid, na pwede po tayo, mga kapatid, ika nga ay wala ng Bible sa bawat paaralan sa White House at ang kanitang kilig, mga kapatid. Listen to this. Ang mga bansa na ban ng Biblia, Russia, North Korea, Indonesia, partly India, China, North Korea, majority of the Arab nations in the Middle East, they ban the Bible. Baliktarin natin. Walang bansa sa buong mundo ng Biblia ban. At walang bansa sa buong mundo na ang Quran ay ban. Ulitin ko, walang bansa sa buong mundo na ang Quran ay ban. Welcome. Pero papatayin ka pag nangaral ka ng Biblia, like Charlie Kirk. It's high time to show our identity. I belong with Jesus. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me.
not for the years of time alone, but for eternity. From the top of my head down to the bottom of my toe, I am saved by the blood of Jesus Christ na pinagkakautangan ko ng loob. And I love His Word, I love His principle, I love His life, I love His lifestyle, I love Jesus, and I want to live like Jesus. I want to be with Jesus, and I'm willing to die for Jesus. What about you? Up to what you're living for? Para sa kanino nabubuhay? Show your identity not to be mistaken by this confused world. Sa Tagalog, ipakita mo ang kulay mo at pagkakakilanan mo para hindi ka maging accessory na maraming taong pupunta sa impyerno because they are confused of you. Uulitin ko, maraming taong pupunta sa impyerno dahil nalilito sa iyo. Hindi ka nila maintindihan. Wicked people prevail when righteous men remain silent. Sa Tagalog, ang kasamaan ng tao ay mananaig kapag ka ang matutuwid na tao na may hawak ng Biblia ay tahimik at hindi nangangaral. Be bold! Speak up, because I have so many people in this city. Number 2, nandiyan pa po kayo? Show on the screen the next point. Cornelius' memorial is intact before God. And so, Cornelius' memorial is an impact before guys. Not gays, guys. General term for people, modern term. Tama? Sasabihin ng babae sa mga babae, guys, uwi na tayo. Guys, lamyad na tayo. Sasabihin ng mga lalaki sa kapwa lalaki, guys, ibig sabihin human beings for another word, guys. Iintindihin natin, ang alaala tungkol kay Cornelio ay buo at hindi kayang wasakin dahil ito'y pinatotohanan at inaalaala ng Diyos. Pangalawa, at ang kanyang patotoo ay malakas ang dating sa harapan ng maraming mga tao. Kanina lang, Tatay Ruben, kayo po'y isa sa tinitreasure namin. Iniingatan, pinapanalangin, binabantayan na huwag na kayong bumalik sa dating buhay na inyong kinagawian. Maganda na ang paglilinis at pag-aakay at paghulman ng Diyos sa inyong buhay. Dala mo ang unang pag-ibig kay Kristo at napagod ka na sa kasalanan, na sa bisyo at kamunduhan. At ngayon na natitirang buhay mo, sinasabi mo sa Panginoon, ay babawi ako sa Panginoon at ibibigay ko ang buong buhay ko na maging patotoo sa Kanya. Tatayo ka, Tatay Ruben, dito. Halika rito, mga kapatid. Ito ay pagkilos at paggawa ng Diyos 50 taong sinunog ng alak at bisyo. Sinaktan ng mga anak, pinagkulang, pero ngayon mga kapatid, wala ng alak kundi lasing sa salita ng Diyos. Hindi ng kabarkading magiinom, kundi siya po'y ginagamit ng Panginoon sa lahat ng mga kamag-anak sa patotoo ni Kiko at ni Willard na inihabilin po sa kanila. Puntahan ninyo habang nasa Katanduanes po ako, ay ang tatay mga kapatid, lahat ng kanyang kamag-anak, may bisita po siyang naroroon. Pakitaas po ang kamay ng ating bisita sa corner na yun, raise your hand. Pinagmalasakit niya na dahil gusto niyang madala ka kay Kristo. Bakit ka sumama? Dahil nakita mo ang pagbabago sa Kanya. Anong pagbabago sa Kanya? Dating patay, ngayon ay buhay. Nasa kadiliman, ngayon nasa liwanag. Ngayon ay nalilito dati ang mga tao, pagod na ang mga anak. Ngayon masaya-masaya ang asawa. Happy birthday, Sister Josephine. Masaya ang pamilya dahil ang haligi ng tahan ay binago ng Panginoon. Kahit nga hindi tayo gumamit ng Roman road, mga kapatid kahit nga hindi tayo mag-quote ng mga talata, yung buhay mo na binago ng Diyos, mensahe na. At hindi yan magiging refusable o rejectable, kundi attractive, appealing, with magnetic force. Natatanungin nila sa kanilang sarili, ba itong si Ruben ito, dating luko-luko, ito'y gargaho, ito'y kung kumantay sa video kay nakastama, nagwawala. Ngayon ay kumakanta na,
Malapit na namang lumubog ang araw, kayamanan at lahat ng kalayawan. Wala pala itong kabuluhan kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay. Para kang isang tupang ligaw, yun sa dati, ngayon ay tupang nasumpungan. Maupo ka na mga kapatid, purihin ang Panginoon sa buhay mo, palakpakan natin ang ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay. May impact. Pinag-uusapan na sabi ko na kanina. Number 3, hindi na ako magpapakatagal mga kapatid. Cornelius' message with apostrophe S. Cornelius' message, H. Maaring malito ka. Ano kaya yung outline na yun? Cornelius' message, H. Or, ang ibig sabihin yan, his yearnings and greatest desire is to hear the message that makes him, complete. Wala na hanapin, sir. Influential siya eh. General siya, makapangyarihan. Lahat ng sundalo sumusunod sa kanya. Marami siyang katulong bayaran. Nagsisipi ng pagkain, pumapaypay sa kanya. Malaki ang kanyang ari-arian. Marami siyang naipundar na kayamanan. Say amen. He's a very influential person. But something lacking in his life na parang hindi pa rin siya sapat at hindi pa rin kumpleto. Kaya kung inaakala mo ang pagpapayaman ang kukumpleto sa iyo, kung inaakala mo ang pagiging tugatog sa sanglibutang itong pansamantalang kaligayahan at katagumpayan ang magbibigay buo sa tunay na kahulugan ng buhay mo, nagkakamali ka. Kahit ikay nakatira lang sa kubo, basta nakilala mo si Kristo, ang buhay mo ay kumpleto sa Panginoong Hesus Kristo. Kahit na kubo ang aming tahanan dito sa lupa, may kasiyahan pagkat sa langit may naghihintay. Nakahari ang gintong landay. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan, wala ng hapis, at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. O mga miyembro kong hanggang ngayon ay sadlak pa sa kahirapan, huwag kang maawa sa kalagayan ko, pagkat sa langit ang aking tungo. Pansamantalang naglalakbay dito, sapagkat doon sa palasyo ako'y tutungo. Amen. Mga kapatid, yan ang ating buhay na pag-asa. Meron ka na wala pa sila. Kung meron man sila na wala ka, pwede kang payamanin ng Panginoon kung kanyang luluubin. Pero kung gagamitin ka ng Panginoon ng pagiging mahirap, manatili kang mahirap. Kung gagamitin ka ng Panginoon sa pagiging mayaman, gagamitin ka ng Panginoon sa pagiging mayaman. Pero hindi yan ang lunduan ng usapan. Ang mahalaga, ikay naririto, ligtas, ang buhay mo ay may gamit sa Kanya. At isang Cornelio mga kapatid, gusto ko ipagdiinan sa inyo. Hepe, ganito po ako mag-preach, baptist po tayo. Siguro ganun din po sa inyo, baptist din ng pastor mo. When I say it's, Tagalog, ipinaliwanag ko na eh. Meron siyang hinahanap. Meron siyang longing. Meron siyang gustong maranasan. Meron siyang gustong makamit. Yan ang ibig sabihin ng it's. Para kumumpleto kung ano ang tunay na kahulugay ng buhay. And let me announce to you without compromise, you have already that in your heart. Ano yun? Si Kristo ang mensahe ng buong Biblia. He is the center love letter of God the Father to you. Na siya'y namatay na libing na buhay na magbuli, though He has everything in this world, but what is He lacking is Jesus Christ. Ang kulang sa sanglibutang ito, meron sa Facebook na takkoy. Kung gagamitin sa isang salita kung anong kailangan sa sanglibutan, ano yun? Ang salita, Jesus. Sa aming mga panahon, kung sakali bang dumating sa iyong kamatayan ngayon, meron ka bang Jesus sa iyong puso? Kung sakali bang haharapin mo ang hatol ng kamatayan, ng temporal na hirang ng buhay, binawi ng Diyos sa iyo, sa langit ka ba tutungo? Ang pinakadakilang karanasan ng isang tao ay makaranas siya ng katubusan at kapatawaran sa kanyang kasalanan. Meron tayong mga professional dito, aspiration and desire, makapasa sa board exam, praise the Lord. But those are nothing in garbage compared to salvation that you have received in Jesus Christ. Walang silbi ang lahat ng yan kung ikukumpara mo. Hey, wake up Christians. Reassess yourself. Huwag kang bumagsak ang balikat dahil wala ka nito at wala ka niyan. Huwag kang maliit sa iyong sarili. Huwag kang ma-insecure sa iba na meron sila at wala ka nun. Sapagat meron kang hindi maaagaw ni numan.
ang buhay na walang hanggan. Ang pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay. Na kapag hindi nakasulat ang pangalan, mga kapatid, doon sa tupad sa Ayun at AX, mga kapatid, hindi ka sasahod. Pero mga kapatid, kahit hindi ka mapagbigyan ng pagkakataong sumahod ng mga ayuda sa lipunang ibabaw na ito na mapamili at hindi patas, basta mahalaga ang pangalan ko nakasulat sa aklat ng buhay. Kakain ako sa puno ng buhay, ng dahon pag kinain ko, ang dahon nito ay makakagamot sa lahat ng sakit. At pagka kinain ko ang bunga na yun, kailanman hindi na ako magugutom pa. Magkakaroon ako ng ilaw, ng kuryente na hindi ko babayaran. Iinom ako sa tubig ng buhay na kailangan ko hindi ko babayaran. Magkakaroon ako ng buhay na hindi nabubulok. Magkakaroon ako malulhating katawan na walang hanggan, wala ng sakit, wala ng karamdaman, wala ng malaki, wala ng maliit, wala ng kaawa-awa, wala ng ikang ay nasa pribileyo. Lahat tayo'y pantay-pantay kay Kristo. At yan dapat ang itanim mo sa kokote mo na kompleto ka kay Kristo at hindi ka dapat nahahabag sa iyong sarili. Si Cornelio, kaawa-awa. Dahil nasa kanya ng lahat, akala niya, ang true meaning of life ay mararanasan niya sa pagtulong sa kapwa. But he failed. What was his longing, yearning, and its message? Ano pa yung mensahe? Basahin mo sa verse 32. Acts chapter 10. Ang mensahe ko ito, nandiyan ba kayo sa amen? Tingnan niyo po sa verse 32. Send therefore to Joppa, and call hither Simon the apostle, the preacher, whose name is Peter. He is lodged there in the house of one Simon, a tanner, o magluluto ng balat ng hayop, by the seaside, who when he cometh, shall speak unto thee. So napaka-importante na sunduin ng Pedro at nasa kanya ang ginto na magpapakawala upang maging kompleto at mahalaga ang kanyang buhay, which is the message of hope. Ituloy po natin ang pagbabasa, please, mga kapatid, in verse 36 to 43. Dire-diretso lang. What's the message, mga kapatid, na kanyang inaabangan? Ang salita na kanyang ipinadala sa mga anak ni Israel, na ipinangangaral ang ebanghelyo ng kapayapaan sa magitan ni Jesucristo, siya'y. Sinong mensahe? Si Jesucristo. Sino siya? Siya'y Panginoon ng lahat. Wala nang hihigit pa o papantay na Panginoon sa Kanya. One Lord, Supreme Lord. Diretsong talata, tuloy-tuloy lang Abigail. Basahin niyo po para hindi ka antukin. Talastasin ninyo ang salitang ito na nahayag sa buong Hudiya, magbuhat sa Galilea, pagkatapos ng bautismo na ipinangaral ni Juan o John the Baptist baptism. That's why Jesus Christ is a Baptist. Say amen. Diretso, sa makatuwid bagay si Jesus na taga Nazareth, kung paanong siya'y pinahira ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan na naglilibot na gumagawa ng mabuti mga himala at mabubuting gawa at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng dyablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Next verse please, read with me. At mga saksi kami sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem, na siya na may kanilang pinatay doon sa krus ng Kalbaryo, na siya'y ibinitin sa isang punong kahoy. Next verse please. Siya'y muling binuhay ng Diyos ng ikatlong araw at siya'y itinalagang maipangaral o maihayag. That is the message of this church. Listen, folks. Ang simbahang ito hindi makapagliligtas sa iyo. Ang pastor na ito hindi makapagbabago sa iyo. Yung Diyos ng simbahang ito ang makapagliligtas sa iyo. Yung mensahe ng simbahang ito ang makapagbabago sa iyo. Hindi ang diakono, hindi ang ministro, hindi ang ritual, hindi ang sakramento, hindi ang mabuting gawa, hindi ang indulgences, hindi ang pag-aabuloy, hindi ang pamimili o pagbabayad sa Diyos para kay maligtas o matubos sa iyong kasalanan. Sapat na ang ginawa ni Kristong nabayubay sa krus, tinigis ang kanyang dugo para sa katubusan ng iyong kasalanan at upang siya'y magtagumpay at may karapatang magdala sa iyo sa buhay na walang hanggan sapagkat siya'y namatay na libing at pagkatapos ng 3 araw, siya'y nabuhay na magmuli. Wala pang katulad ni Jesus na nabuhay na magmuli sa mga patay.
Meron po akong kapitbahay na matay na buhay. Binuhay ng Diyos. Si Jesus, binuhay niya ang kanyang sarili. I said, sabi mo, bakit yung kapitbahay ko namatay, dinikla na dead and arrival, clinically dead. Maya-maya, after 2 hours, buhay na ulit. Binuhay ng Diyos. Pero sabi ng Biblia, I have the power to give my life unto you and I have also the power to take it back again. Sa Tagalog, ako'y may kapangyarihan i-alay ko ang buhay ko sa inyo at may kapangyarihan ibalik ko rin ito. Therefore, kung si Kristo namatay, nalingdod mo ng muli, binuhay niya ang kanyang sarili. Sapagat hindi lang sa tao, kundi sa Diyos na tagapagligtas. Amen. Oh, that's the message. Let's continue reading in next verse please. Hindi sa buong bayan, kundi sa mga saksi na hinirang ng Diyos ng una sa makatuwid bagay sa amin na nagsisikain at nagsiinom, nakasalo niya, pagkatapos na siya'y muling mabuhay sa mga patay, diretso mga kapatid, at sa amin ipinagbibili niya na magsipangaral kami sa mabini. At saksihan na siya kahit sa Vietnam ang itinalaga ng Diyos na maging hukom sa Vietnamese, sa Thailander, sa Amerikano, sa Hapones na maging hukom ng mga buhay ng lahat ng mga tao at ng mga patay. Hindi kailangan si Maria para bigyan ka ng buhay. Hindi ka kailangan ni Muhammad para mabigyan ka ng buhay. Ang pwedeng humato lang sa iyo, whether mamatay ka o mabuhay, ang kailangan mo ang Panginoong Jesucristo. Period, period, period. Diretso ang pagbasa mga kapatid, siya ang pinatototohanan naming lahat ng mga propeta kahit ng lumang tipan ng bawat sumasampalataya sa Kanya, hindi nagtatangi ng tao ay magkakamit ng kapatawaran sa mga kasalanan sa magitan ng Kanyang pangalan. Diretso pang talata mga kapatid sa verse 44, samantalang nagsasalita pa si Pedro ng mga salitang ito, ng kanyang mensahe, ng kanyang ini-itch, ng kanyang ni-yearn, ng kanyang dinidesire, ng kanyang nilolong mga kapatid. Samantalang nagsasalita pa si Pedro ng mga salitang ito, ay bumaba ang Espiritu Santo bago pa nabautismuhan malo sa tubig, Joel, unang bumaba ang bautismo ng banal na Espiritu. Hindi totoong ikay babautismuhan at pag nabautismuhan ay doon ka bababaan ng banal na Espiritu. Walang kinamalaman ng tubig ng bautismong literal sa pagbaba ng banal na Espiritu. Ang may kinamalayan sa pagbaba ng banal na Espiritu sa isang taong spiritual na patay ay kinakailangan magsisi katanggapin mo si Kristo sa palatandaan bilang Panginoon pagligtas upang si Kristo, ang Ama at ang banal na Espiritu ay bumawa at tumira na pangwalang hanggan sa buhay mo. Ay bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nakikinig ng Kanyang salita. Number 4, I'm done. Bakit kaya ang powerful testimony ni Cornelius ay hinangaan ng Diyos at ginamit? Sana lahat ng mga miyembro ko katulad nito. Mayaman ba siya? Amen. Mabait ba siya? Amen. Patas ba siya? Amen. Matulungin ba siya? Amen. Mayabang? Ay, meron akong kailangang congressman, nakatulog lang ng kaunti, nakapagpatayo ng tulay, pagkakayabang. Kahit sa mga pastor, maraming mayabang. Nakakahiya. Wala ako ni isang katiting na salitang nabasa tungkol kay Cornelio na talagang lumaki ang kanyang ulo. Habang siya'y pinag-uusapan, lalo siyang nagiging mababa. At ganun ikaw, kung ikaw ay merong honor, may flying colors, merong achievements, merong kang nararating, merong kang nakakamtan, merong kang nahahawakan, merong kang karanasan na hindi katulad ng iba, lalo kang magpakambaba sa Panginoon at huwag mong ipagmalaking ikaw at ikaw lang ang magaling. No, si Kristo ang magaling, hindi ikaw. Hello! Number 4, please. First na number 4. Cornelius management. Bakit na kaya ginamit siya ng Panginoon? To people, to get them involved with Christ. Tatay Ruben, Sister Josephine, makinig kayo sa akin. The drive of this church, malapit na dumating ang Panginoon, maligtas ang mga kamag-anakan. Kung i-maintain ninyo na ipamaneho ang buhay mo sa Panginoon, makakapagmaneho ka ng buhay ng iba. If you will let Jesus to manage your life, you can manage the life of other people too. Walang amen. These 2 policemen, they're performing a very crucial job.
Kung hindi kayo mananalangin dalawa, first things first, meet Jesus in prayer. Meet Jesus in His Word and let Jesus manage both of you. Sa kwento ni Eliza, ni EJ, doon sa tinatawag na insurgency, tumakbo siya para iligtas ang kanyang sarili. Bago nangyari ang bakbakan, mga kapatid, ng NP at ng hanim ng pulis, gusto niya makatakas, pero ang ginawa ng Panginoon, nahulog siya sa bangin. At akala niya, patay siya at bali-bali o matutusok. Pero sabi niya, Pastor, salamat po palagi sa prayer ng church para sa buhay ko. Ang sabi ko, that's why, in all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. Tapos ang buhay mo pag ikaw ang nagpatakbo sa buhay. Itong dalawang ito, pulis, pwedeng maligtas ang kapwa pulis. Itong magtotroso, pwedeng maligtas ang kapwa magtotroso. Itong guro sa daycare, pwedeng maligtas ang mga magulang ng bata. Si Jessa na guro at si Balong, pwedeng maligtas ang mga kasamahan. Pero pinaka number 1 yung mission. Listen to me. And that is the point number 4. Manage to gather your loved ones para sila'y makakilala din sa Panginoong Yesus. Bago tayo magwalis ng bakuran ng iba, walisin muna natin ang sarili nating bakuran. Hindi natin maaatin na ang ibang mahal natin sa buhay ay pupunta sa impyerno at ikaw lamang ang palangit. Hindi masaya yun. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thine house. Itong mga talata sa puntong yan, He manages to order people to search for Peter. He managed to wait. Naghintay siya 4 days. He managed to master his temperament. Hindi siya dictator. Nagawin mo ito, dapat nandito siya. He managed people to be together. He managed people to obedience to God's will. He managed people, I like this, to experience the fullest potential that a child of God could ever be. Tatagalogin ko. He managed people, yung mga kamag-anak niya, mga kasundaluhan niya, nasasakupan niya, nang sila ay maka-experience ng kasukdulang potensyal ng karanasang hindi matutumbasan ng kahit na anumang ligaya at tagumpay sa sanglibutan na dapat maranasan ng isang anak ng Diyos. We ought to manage people. I'll be going to Vietnam. Wala akong kakilala. Tomorrow will be my first day mingling with them. A billionaire in Vietnam will pick me up at the airport. And he resorted to invite me to stay in his house for 6 days only. And Abigail will be left there for her work. Strange land. It's a cross-cultural mission. Hindi ko kilala. Pero if you are called by God and you let God to manage you at namaneho niyang buhay mo, it will become powerful and influential like Cornelius. At magiging magnet ka at mahihigop mo na imaneho mo rin at influensyahan ang ibang mga tao na maging kasama mo sa pananampalatayang naranasan mo at maging kasama mo sa pagkakilala at pagmamahal kay Kristo. That's the point. Did you get me? My question is this, are you like Cornelius with a powerful testimony that can manage other people na pag inimbita ay hindi makakangge? O puro sila dahilan. Naku, busy ako. Naku, marami akong gagawin eh. Naku, dyan naman sa inyo kurtahan. Naku, dyan naman sa inyo mga hipokrito. Naku, hindi ko na makakita si Jesus sa iyo eh. How people respond you when you extend invitation to them? Is your testimony, is your invitation powerful? Is your message believable? Dependable? Kinakailangan ng buhay natin, mga kapatid, malapit nang dumating ang Panginoon Kristo. Pupunta ang tao sa impyerno pag hindi natin sila nailapit kay Kristo. At ang isang nakarurugdog, mga kapatid, na katakutan ay kung mahal mo po sa buhay ang pagsasamantalahan sa kaparusahan. Magpahanggang walang hanggan. Hello? Let's read verse 33, Acts, and I'm done. We ought to manage people to get involved with Christ. Dapat tayo po'y manager ng buhay ng mga tao.
Dapat meron kang influence, meron kang charisma, meron kang power from God, like Cornelius. And that is the testimony propelling your life. At hindi ka nila matatanggihan. In verse 33, pagdakangay, nagsugo ako sa iyo, si Cornelio. At mabuti ang ginawa mo at naparito ka. Biro mo si Peter natutulog, pumunta. Biro mo yung sundalo, pumunta. Biro mo yung mga katulong, iniwan ng trabaho, pumunta. Ibig sabihin, sumusunod sa kanya. Are you with me? Ngayon ngay kaming lahat ay nangaririto sa paningin ng Diyos upang dinggin ang lahat ng mga bagay na sa iyo'y ipag-uutos ng Panginoon. You preach. Sunod talata mga kapatid, verse 24, please. Verse 24, huwag po kayo mainip. And I'm done. Say amen. Verse 24, pagdakangay at nang kinabukasay, 24. At nang kinabukasay, nagsipasok sila sa Cesarea at sila'y hinihintay ni Cornelio na tinipon, oh my goodness, na tinipon ni Cornelio ang kanyang asawa, anak, tatay, nanay, bianan, mga pamangkin, at ang kanyang mga kaibigang minamahal. So influential siya. Verse 44 to verse 48, please. Ang sabi ng Biblia, ano naging resulta? Sabi niya, okay, we're ready, we're set. Narito ng aking mga anak, nakikinig na kami sa iyo. Inaabangan ka namin. He was able to gather the soldiers. He was able to gather yung mga nagtatrabaho sa kusina, yung nagtatrabaho mga kapatid sa bahay, yung nagtatrabaho sa munisipyo. He was able to gather. Pinapaglig niya sa trabaho. Nandyan po ba kayo? Pinapaglig niya sa trabaho. Wala mo ng pasok. Bakit siya? Babayaran ko kayo. Makinig lang kayo sa sasabihin ni Pedro. Dapat ganyan ang mga Kristiyano, aggressive, bold. Pag nag-imbita ka sa anniversary, yung bang hindi na kayang matanggihan, para okay minaghanap ng taong ito. Sana ganun ang lahat ng aking mga miyembro. Say amen. Okay, samantalang nagsasalita pa si Pedro, itong resulta ng mga salitang ito ay bumaba ang Espiritu Santo sa lahat na nakikinig sa kanila, diretsong talata, at sila sa pagtutuli, hintil, hindi Hudyo, na nagsasampalataya ay nangamanghang lahat na nagsiparong kasama ni Pedro. Biro mo, sumama na sa pananampalataya sapagkat ibinuhos din naman sa mga hintil ang kaloob ng Espiritu Santo. Wala pang bautismo yan, nanampalataya ng kay Kristo, meron ng pagtira ng banal na Espiritu sapagkat nangarinig nilang nangagsasalita ang mga ito ng mga wika at nangagpupuri sa Diyos na magkagayo sumagot si Pedro, diretso mga kapatid, mangyayari bagang hadlangan ng sinuman ng tubig upang huwag mga bautismuhan itong mga nagsitanggap ng Espiritu Santo na gaya namin. Diyan ay nadidiin, una ang pagtira ng banal na Espiritu kaysa sa bautismo sa tubig. Walang epekto ang bautismo sa tubig. Hindi nakaliligtas, hindi nakakabawas, hindi nakakadagdag ang bautismo sa tubig. Nasa iyo na ang Panginoong Kristo, nasa iyo na ang kapatawaran, nasa iyo na ang kaligtasan, nasa iyo na ang banal na Espiritu. Eh bakit ako kinakailangan ng pagsumunod sa tubig ng bautismo? Sapagkat kung tunay kang ligtas, inuutusan kang bilang ligtas. Hindi uutusan ang hindi ligtas. Tanong, ligtas ka ba? Uulitin ko, ligtas ka ba? Ang utos para magpabautismo ay para sa anak ng Diyos. At ang nag-utos mismong si Jesucristo ay nagpabautismo din. Kung ang bautismo ay nagdadagdag ng kaligtasan o para ng kaligtasan, eh si Kristo nagpabautismo, di ibig sabihin siya dapat din maligtas. Eh ganyan siya na nga tagapagligtas. Kung talagang ang bautismo ay nakapagpapaligtas, eh bakit si Judas nagpabautismo pero siya ay nasa impyerno? Huwag kang magkakamali mga kapatid na inakala mong dagdag o mas higit na nakalalamang ang nabautismuhan pagdating sa buhay na walang hanggan at pagtungo sa piling ng Diyos sa langit na bayan. No, no, no. Let me clarify what the Bible says. Si Kristo ay sapat na sa iyong kaligtasan at nariyan ang banal na Espiritu. Meron ka ng buhay na walang hanggan. Ipinanganak sa Espiritu. Walang labis, walang kulang. Kahit mamatay ka sa oras na yon na hindi ka nabautismuhan, ikay pupunta sa langit. Pero, bakit hindi ka pinatay? Dahil ang unang utos sa mga buhay pang Kristiyano ay sumunod sa Kanya sa tubig ng bautismo. Malinaw ba yun mga kapatid? At inuutos niya nila magsipagbautismo sa pangalan ni Jesucristo na magkagayi kanilang ipinamanhig sa Kanya na matirang mga ilang araw. Ang tunay na ligtas, hindi inip sa preaching. Uy, simbahan ba ito napuntahan ko? Bakit parang dito yata eh? Dahil pa ang sapungan ng manok. Ako hindi makatulog eh. Kaya ngayon ng preacher. Naka isang oras na yun, nagpipreach pa rin, parang walang balak tumahan.
may binibig po akong 12-13 trip. Ikaw dito lang. Pero itong sinasabi ng Banal na Espiritu, hanggat tayo po ay merong udyok ng Banal na Espiritu, ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Pero hindi kasi allergic ang pag-usapan ng salita ng Diyos. Magulo na at basura ang kaalaman ng sanglibutan, nakakapagod yan at walang kapag-apag-asa. Kaya ka narito dahil gusto mo magpahinga sa paanan ng Panginoon Kristo at humanaw ng buhay na pag-asa. Ngayon lamang ang nagsasabi ng totoo sa iyo. Sa Diyos ka ba? Sa Diyos ka ba? Huwag mong ipakita sa akin, gusto mo nang kumain ng hita ng manok. Huwag mong sabihin sa akin, Pastor, sunog na ang sinain. Huwag mong sabihin sa akin, malabig na ang sabaw. Ang pinakamahalaga ay ang pagtitipon natin kay Kristo, na ang kulam at hungkag mong puso ay malamanan ng sapat ng salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos na yan ay baon mo sa isang linggong pagsagupa sa mga pagsubok ng buhay. Last verse, please. Is that the last? Nabalitaan nga ng mga apostol. Yun na, last. Chapter 11 yun. Ang punto ko doon, huwag mo nang malis. Gusto mo pang pag-usapan ng salita ng Diyos. Paano naman magiging powerful ang testimony mo? Kaunting pakinig. Late kang dumating sa kalagitnaan ng preaching, gusto mo na agad umalis. Tinitingnan mo ako sa oras. Kinikwentahan mo, tinatarahan mo ako. Pero sa cellphone mo, luwa na ang mata mo, hindi ka panatahan. Kabasusan, kamunduhan, materialistiko, wala kang pagod dyan. Nakakita ko mga kapatid, 24 hours na bata, praktisado siya doon, cellphone. Hindi kumain ng umaga, hindi kumain tanghali, cellphone. Ibinilin ng magulang ng salamin ng ganito kakapal para makita niya. Cellphone. Natawa sa sarili. Ang isang kaso, habang nagsa-cellphone, tinamaan ng kidlat ang cellphone, patay. Pangalawang kaso, ang isa po, tumirik ang mata, nangingisay, bulagta, patay. Ang magbabad sa cellphone, nakamamatay. Ang magtagal sa Biblia, nagbibigay buhay. Kaya ang sabi po dito, tumira ka pa ng ilang araw. What is your testimony? Is your life testimony powerful? Are people believing in you? Or people will go to hell because of good testimony of you? It's high time to wake out of sleep. Get right with God. Be like Cornelius. We have a good example. Jesus Christ, Paul, Stephen, Joseph, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, Abraham, Isaac, and Jacob of their determination and commitment to Jesus Christ. And so it is Cornelius. At ang sabi doon, ang buong sambahayan at bayan ng Caesarea ay nadigtas dahil ng isang lalaki. In conclusion, Gilot, sir, it takes one man to make a big difference. Isa lang ang kailangan ng Diyos na tao para baguhin ang bayang mabinig. Baka ikaw na yun. Tayo po yung nilatay na lang. Dakila naman, salamat po sa iyong salita. Oh Lord God, I pray. I left to them the Word of God about the powerful life testimony of Cornelius. Through him, ang mga kaibigan niya ay nakakilala din kay Jesus, kasabay niya. Naalala ko po na ako'y bago pang hindi mananampalataya kay Jesus. Kung titingin ako sa buhay ng mga Baptist na kasabayan ako, pupunta ako sa impyerno. Pero salamat o Panginoon sa iyong biyaya. Inabot mo ako. Maraming ganyang kaso o Panginoon, maraming hindi makakilala, ayaw mag-identify kay Jesus, ayaw sumama sa iyo. Sapagat hindi makita sa buhay namin ang aming Panginoon Jesus. I pray, O God, change your people.
While the music is playing and the invitation is being extended, would you like to come and pray, Lord, make my life powerful like Cornelius. Give me a radical change. Ayusin mo po ako. Gamitin mo ang buhay ko para sa kaligtasan ng ibang tao. That they may see, that they may hear, that they may experience Jesus. Sa aming mga bisita, kung nais mong tanggapin ang Panginoon Jesucristo, maaari mong taasin ng kamay, Pastor, gusto kong makatiyak sa langit na bayan. I need Jesus in my life. Would you like to raise your hand? Praise the Lord. Amen. A policeman in front of us, he raised his hand and he wants to accept Jesus. How about you? Huwag ka maiya. Ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Brother Kiko, take charge of this man. Pwede mong dalhin sa taas, buksan mo electric fan. Meron po bang bisita namin na siyang tanggapin ng Panginoong Jesus? Sama ka, sir? Meron po ba? Mahal ka ng Panginoon, ayaw ka niya mapahama, kailangan mo ng buhay na walang hanggan. Carol, take charge to talk to the visitor of Tatay Ruben at the corner. Jonah, take charge to talk to Jana and Clarice before it's too late. Please do so. Talk to them. And the last invitation is for you, Christian. The world is tired of hypocrisy. The world is tired of darkness and confusion. Kailangan nila ng isang tao mayroong magandang patotoo na makikita si Kristo katulad ni Cornelio. Would you like to come forward? Lord, gamitin mo ako sa pagliligtas ng iba. How about you, Christian? Come here. Help me win our loved ones. Kneel down. Humble yourself. Si Cornelius may pagmamayabang pero hindi siya mayabang. May pagmamalaki pero hindi siya nagmamalaki. Siya ay sundalo pero malambot ang kanyang puso sa salita ng Diyos. That is his itch. That is his yearning. Lord, use me for the salvation of my loved ones. Make my testimony powerful like Cornelius. Naway makita si Kristo sa buhay ko. How about you? Yes, keep on praying. Please do so. Keep on praying while the soul winners are preparing their chance to share the gospel. I would like to ask Brother Gaylord, if you're done, talk to that one young people and share the gospel to Jesus Christ, Brother Gaylord. Yung Cortuzin. Yeah, dito na, sa unahan. Keep on praying, manalangin po kayo sa inyong pagkakaupo. Kausapin niyo ang Panginoon. You pray.